Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back din sa ating malumpitang channel, Doy TV Sports naman po. Ang ating pag-uusapan nandiyan na. Okay, paano tinalo ng Hinebra ang rain or shine? At muntik pa ang Hinebra, no? So yan ang ating pag-uusapan at mga pa-shoutout. Bago po yan, salamat po na sa ating mga minamahal na followers and subscribers ng channel na ito. Salamat po ha sa patuloy na pagsuporta. Sa mga hindi pa po, follow and subscribe na. Nandito na po ang mga discussion, nakikita nyo naman sa comment section, no? At sa mga subscriber naman na po, no? Like na lang po, pasuyo na lang po ako para ma-recommend po tayo sa hindi pa po naaabot ng channel na ito. Kaya po ba? Average natin dito 1K views. Kaya bang mag 1K likes dito mga boss sa Facebook and YouTube? So yun po. Alright, dito tayo sa ating gustong pag-usapan. So, yun na nga, naka-rest back po no, ang Barangay Hinebra. Natambakan pa nila ang rain or shine pero bumalik. Sige, himay-himayin natin yan. Okay, sa first half nakita po natin na sa duel between the imports, no, Justin Brownlee at Johnson, panalo dyan si Justin Brownlee. Malayo po nung naging nangyari nung game 1, no? Na mataas ang puntos ni Johnson kay Brownlee, mahina yung production. This time, napaka-aggressive po ni Justin Brownlee na talagang lahat ng laro niya pinakita niya rito. Perimeter shot, going drive to the basket, di po ba? So, it's total complete package po talaga, no? Pagdating sa scoring ang ginawa dito ni Justin. And of course, yung mga locals, like of course, the very consistent player, future best player of the conference na si RJ Abarientos, di po ba? Talaga nagpakita. Yan po, no, ang inaantay natin na magpakita talaga yung nanalo ng Rookie of the Year. Meron pa tayong isang Rookie of the Year dyan eh. Hindi lang masyadong pumuputok. Siguro hindi siya compatible sa play ni Coach Tim Cone or meron siyang role na ginagampanan kaya hindi po lumalabas yung Colt na Rookie of the Year. Di po ba? Dapat by right, tatlo sila dyan eh, na local na kumakamada eh. Siya, si Thompson, tsaka si Abarientos eh. Totally knockdown po talaga dyan rin siya. Okay. So, lumamang po ang Hinebra Asaya 17 points sa first half. No? Napakaganda po ng shooting ng Hinebra. No? Ang ganda rin talaga ng depensa nila. Doon naman po lahat nagsisimula ang lahat. So, Sinokom nakita po natin ng first quarter, di ba mainit? Nilabas. So, wala pong iniwan yun sa nangyari din. No? Nang ipinasok sa green, mainit, nilabas. No? At nagkagayon man, yung laro pa rin naman ni Nokom na ibalik niya, di ba? Sa huling part ng laro. Okay? So yung halftime hanggang third quarter, lumabang po ang Hinebra as high as 20 plus, di ba? So, well, of course, ako, kung live ako nanonood, ina-expect ko babalik at babalik ang rain or shine. At yan nga po yung naging istorya ba nung fourth quarter. Kasi nga, imagine, 6 minutes left mga boss, ibinabaan lamang in just single digit 4 points. So may mga fans na nagsasabi, muntik na raw po Hinebra. Yes, muntik na yon. Isang tira lang po yun eh. Sa 4-point shot, tabla eh. Di po ba? At dahil nga po ang momentum, no? Yan po ang tawag pala dyan sa nangyari. Momentum shift. At lumabas din of course, yung laro ng rain or shine na talagang aatakihin ka nila. Regardless, kahit sinong nasa gitna, sasagasaan ka nila. So, part po ng play nila yon, no? So, nahirapan doon ang Hinebra, nagkakaroon ng foul counted para sa rain or shine. At doon gumana rin yung 3-point shot ni Jalen Johnson. So, momentum talaga ang nangyari doon, guys. So, kahit kaninong team nangyayari yan, kung mapapanood nyo yung laban ng Spurs at ng OKC, tignan nyo nakahabol ng OKC kahit tinambakan na sila ng, di ba? Ng San Antonio Spurs. Okay? Pero of course, bandang muli, Hinebra managed to escape, no? Yung comeback attempt netong rain or shine. Natanalo po dyan ng Barangay Hinebra. Which is hindi na po ako nagulat. No? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Alam niyo naman po yung malalakas na team, pagka natatalo yan sa unang laro, second game, babawi yan. Katulad yan nangyari na Spurs at OKC, nakabawi ang OKC.
ang New York at itong Cleveland nakabawi din si New York, di po ba? So ganyan lang po yan. Kaya sa nangyari sa Ginebra, alam ko bounce back talaga yan. Kaya nilagay ko na kagad sa thumbnail ko, makakabawi ang Ginebra, di po ba? So yan po ang mga kaganapan kanina, no? Okay? Shoutout na po tayo mga boss. Itutuloy po natin ang mga talakay na yan sa susunod na content natin, no? Bago po maglaban ng Ginebra Trainer Shine Game 3. Mga boss, napaka-exciting yan laro na yan. Okay, dito na tayo kay Johnny Patungan. Nako, siya daw po si Bernabe Patungan ng Pangasinan. Matagal na ako Ginebra fan, panahon pa ni Jaworski. Matagal na rin daw po sumusubaybay siya sa ating vlog. Ako daw po ay vlogger na totoo. Sinasabing walang fake. Sana mabasa mo. Ito na po, nababasa ko na po, no? O, tignan nyo yung mga solid followers dito. Talaga pong sumusulat sila eh. Siguro kung uso pa naman yung mga mail, no? Pero syempre ito yung pinakamabilis na paraan. Salamat po sir. Yes, tabla na kami. 1-1, sabi ni Archie Makirang. Ayan. Ray Dapar, gandang hapon Sir Doy. Matagal na akong fans ng Ginebra. Idol ko si Jawo, hanggang ngayon solid Ginebra pa rin. Nakabawi na po sir. Idol, nakaisa na Ginebra. Go, go, go. Ricardo Cabato, Carlito Bulima, number 1. Pa-shoutout po sir. Ito na po, shoutout Sir Carlito ha. Good evening, sabi po ni Sir Wenceslao Hapon. Nakabawi na rin, tabla na. Okay, Robert Kebyap, nakabawi na. Willie Bardahe, swerte lang daw ang Ross, no? Okay. Good day, Kabayan Doy, sabi ni Vincent Nama. Naka-rest back na po ang barangay. Julio Laksa from Porac, Pampanga. Okay nga, no? Okay, hindi po totally nakabalik ang Rain or Shine, no? Nabawi po ng Ginebra, no? Okay, Enrique Rivero, go 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 daw po. Jonathan Di Castro, good day. Malamang po babaw Hindi ko po alam ang naging outcome ng Meralco tsaka TNT, no? Hindi ko pa napapanood. Pero masama po ang balita ko about kay Bolbol. Pag-usapan po natin sa separate content. Anyway, dito po tayo kay Jen. Sana sir makabawi. Nakabawi na po. Nandito si Dolantason. Dapat gamitin si Carino at iba pang player sa bench. Oo nga no? Binayin nyo, Rain or Shine, ginamit na talaga lahat ng mga bench nila, di ba? Meron tong isa, ang hirap i-pronounce yung apelido niya eh. Yung shooter daw po yun eh, no? Naka 3 point niya. Ano pa kaya yung... Siguro po, hayaan na lang natin si Coach Tim, manood na lang tayo. Okay, Enrique Rivero, yes, Idol Doy. Ayun nga eh. Gusto ko po talaga, kasi defensive ano yan eh. Team yan eh, di ba? Pero syempre, iba po ang wisdom ng head coach, kaya hayaan na lang po natin. Joseph Pineda, salamat sa pa-shoutout. Umabot na ng isang kahonan lamang na Ginebra sa Ross. Yun na nga eh. Lakay Collado, bawi po tayo mamaya. Yun, nakabawi na po. Danilo de la Cruz, palaruin si Carino. Hayaan na po natin yung diskarte ni Coach Tim. Alright, Terminio de la Cruz, 1975 pa po siya. Fan na siya ni Big J, Toyota Cornets pa lang noon hanggang ngayon NSD pa rin daw po si Sir. Sinusubaybayan. Salamat po sa pagsubaybay ng vlog natin Sir. Salamat. Ako po nananalangin sana Ginebra TNT sa finals bagamat gagawin ng Meralco lahat na makabawi sa Ginebra. Maaaring si Bolbol ang best import pero championship trophy. Tignan po natin ha Sir. Shoutout po sa inyo. Johnny Patungan, Doy, huwag mong pansinin mga vlogger na nagpapas sama sa'yo. Hindi po, alam nyo minsan, sumasagot lang po tayo sa mga comment. Kino-content ko lang po yun. Para may content ako, para may reels ako. Kaya sinasagot ko sila. No? Pero yung mga iba po, yung mga wala na talagang kapunto-punto, yung bastos din po, wala na, binablock ko na po. Yung iba naman po, gusto ko sanang sagutin, no? Ilagay sa content ko, kaso matatanda na po yung iba eh. Baka naman po, di ba, atakihin sila. Ako pa may kasalanan, kaya di ko na lang papansinin. No? Kasi sa totoo lang, naawa talaga ako sa kanila. Naawa si Doy TV. Yung iba po nagko-comment sa akin, nakala mo, no?
Sasabihin pa, ano daw pong klaseng logic? Ako pa yung tinanong eh. Di naman niya pinanood yung buo. So, yun po ang kalagayan ngayon ng ibang mga commenter sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, ano yun na lang mga boss. Palike na lang na itong mga content natin, no? Para po ma-recommend pa tayo sa iba pa pong mga viewers. Ito po ang malaking pagkakaiba ng YouTube at Facebook. Sa Facebook po, ang dami pong tamad manood. Basta lang po sila comment. Siguro mas gusto po nilang panoorin yung, alam mo na, yung mga bagay na mas ikaliligaya nila. Alam nyo na ibig kong sabihin. No? Kasi sa YouTube, tignan nyo, nagkakaintindihan tayo. Kasi pinapanood nyo ng buo yung content, naiintindihan nyo. Sa Facebook, ultimo 1 minute na lang mga boss. Hindi pa nila naiintindihan or hindi talaga nila pinanood. Halata sa comments nila. Kaya yan po ang malaking pagkakaiba ng YouTube at Facebook. No? Mabilisan lang lagi sa Facebook. Dito po, talagang, ayan, yung full content. Hanggang ngayon, nanonood pa rin kayo, di ba? Like na po. Magkikita po tayo sa susunod na content. Sa mga hindi nabanggit, magpapashoutout po tayo ulit. Dito lamang po sa ating channel, Doy TV Sports. Muli, maraming salamat pa sa inyong patuloy na panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.